Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Nakikipagtulungan ngayon ang Boss Job sa Technical Education and Skills Development Authority National Capital Region o TESDA-NCR upang palawigin ang oportunidad sa trabaho para sa mga Technical Vocational Education and Training o TVET graduate. Ang Boss Job ay isang chat-first career platform para sa hiring sa Southeast Asia. Lumagda ang mga opisyal ng TESDA-NCR at Boss Job ng Memorandum of Agreement o MOA sa TESDA Complex, Taguig City. Upang tulungan ang mga graduate, mag-aalok ang Boss Job ng training programs na akma sa mga ito kasama na ang resources para sa career development at access sa job opportunities. Bahagi ang ugnayang ito ng inisyatiba ng TESDA-NCR, Collaborativet, Forging Partnerships for TVET Excellence. Layunin nitong palawakin ang kolaborasyon sa mga ahensya ng pamahalaan, akademya, negosyo at industriya upang lalong paghusayin ang TVET sa Southeast Asia. Paliwanag ni TESDA-NCR Regional Director Engineer Jovencio Ferrer Jr., binibigyang diin ng hakbanging ito ang dedikasyon sa pagtutulak ng strategic alliances partikular sa pribadong mga industriya. Bilang chat-based platform, gumagamit ang Boss Job ng Artificial Intelligence o AI at makabagong teknolohiya upang iproseso ang talent matching at direct chat features na siyang nagpapadali ng hiring ng mga kumpanya at mga naghahanap ng trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ang presyo ng krudo nitong Martes kasunod ng pagbaba ng kumpiyansang magre-resulta sa ceasefire sa Gaza ang negosasyon ng bansang Israel at Hamas. Ito ay sa gitna ng pangambang habang tumatagal ang sigalot lalo lamang magkakaproblema sa supply ng krudo mula sa Middle East na siyang pangunahing rehiyon na pinagmumula ng krudo. Nagdala ang international benchmark Brent crude ng presyuhang nasa $90.93 kada bariles. Mas mataas ng 0.60% mula sa closing price na $90.38 kada bariles kumpara sa nakaraang trading session. Sumipa naman ang trading ng American benchmark West Texas Intermediate o WTI sa $86.92 kada bariles, mas mataas ng 0.56% mula sa nakaraang session na nasa $86.43 kada bariles. Patuloy sa pagtaas ang presyuhan ng krudo habang hindi tumitigil ang gulo sa pagitan ng Israel at Palestine, gayon din ang gyerang Russia-Ukraine na siyang nagsasanhi ng panganib sa mga ruta ng energy supply. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang magtungo sa Pilipinas si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon kasama ang ilang senior business delegation sa susunod na linggo ayon sa tanggapan nito. Pahayag ng pamahalaan ng New Zealand, makikipagpulong si Prime Minister Luxon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang tingnan ang mga oportunidad sa Kiwi business habang nasa bansa. Ang pagbisita sa Manila ni Prime Minister Luxon ay kabahagi ng kaniyang tatlong Southeast Asian Nation Tour mula ika-14 hanggang ika-12 ng Abril. Magmumula ang Prime Minister sa mga bansang Singapore at Thailand. Ang Pilipinas, ani Luxon, ay isa sa mayroong pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa rehiyon at inaasahang magiging top 20 global economy sa taong 2050. Nauna nang nabanggit ng New Zealand Foreign Affairs and Trade Ministry na renewable energy, environmental at social deliverables, back office support at skilled labor ang ilan sa mga larangang mayroong potensyal sa pamumuhunan ng New Zealand sa Pilipinas. Maliban sa business delegation, sasamahan sa Manila si Prime Minister Luxon, nina New Zealand Minister of Climate Change and Revenue Simon Watts at Paulo Garcia, ang kauna-unahang Pinoy na miyembro ng New Zealand Parliament. Ayon sa tanggapan ng Prime Minister,
Year. Ito ang unang pagbisita ng New Zealand Prime Minister sa Pilipinas sa nakalipas na 14 na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.